gusto ninyo at makapagbahagi na sa Panginoon. And I heard na ang mga kabataan ng Shalom ay tunay na umakaw upang bigyan ng lahat ng ating Panginoon. Tama ba? Amen. Tama ba? And because of that, I believe God deserves the best love offering from His people. So ito pala pa natin ang Panginoon. Ano? Kaya ba natin basahin ito? Naku, kamay na record. Kaya ba? Malinaw? 7 minutes advance. Sige, sabay-sabay, 1, 2, 3. Ano kasi yan eh? Ang form niya is chalk dust. Kaya yung G mukhang letter S. Okay? But that's, let me in so you get in so I come in. Okay? Ulitin natin na. Let me in so you get in so I come in. May idea ba kayo kung ibig sabihin niya? Papasukin mo ako upang makapasok ka, pumasok ka upang makapasok ako. Tama? Tama? So, yung sasabi mali yung translation natin. Okay, look at your place. Okay. So, with that, diyan ko sisimulan yung tema natin for this session, which is get involved in God's work so that God will get involved in your family. Sino po dito ang kanyang mga magulang dumadalo sa gawain ng Panginoon? Ayan. Sino dito yung pangarap niya makadalo lahat ng kanyang pamilya sa gawain ng Panginoon? Okay. Sino ito walang pakialam? So everybody, praise God kung sa mga ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, magulang, mga kapatid nasa sa gawain ng Panginoon. At salamat din sa Panginoon sa mga kabataan na nangangarap ng kanyang pamilya at mga magulang kapatid ay mapabilang din sa gawain ng Panginoon. Kaya pamagat ng ating pag-uusapan ngayong araw is let me in so you get in so I come in. This lesson is about, sana mabasa na ito this time, okay? Revisiting the life of King David, the man after God's own heart. Okay? Ang tawag ng Bible ni Haring David ay the man after God's own heart. Bakit kaya? Isa-isa po natin iimay niyan. At anong kinalaman ng buhay ni David kung sa ating tema ngayong umaga na let God get into your life so that you may get into His purpose and get into God's purpose and God will take care of your destiny. Okay? So, pwede bang magkasundo muna tayo bago ko magpatuloy? Pwede? Hindi naman, pwede pagkakasundo natin bago mo sumahayo. Okay. Sometimes I have this difficulty in communicating what I want, kaya minsan I use terms that are too technical. Pwede ba akong mag-usap sa inyo? Pag hindi nyo naiintindihan ang sinasabi ni Kuya Dave, pag-hawak ng ilong. Okay, try nga. Okay, be careful ha. Pag nagnati yung ilong nyo at napadaan ang aking mata sa inyo, I will understand that as Kuya Dave was deep. Okay? Can we agree? Kapag ka naman dito kay sa tenga naghawak, I will interpret that as okay? At pag nagkawag na kayo ng ulo, I will interpret that as pwede brain explosion na yan. Okay? Pag nakita ko yung tatlong gesture na yun, I will repeat what I am saying in a manner that will be best understood by everyone. Okay? Because in your own part, kung hindi ko na-communicate sa inyo ang mensahe na ayon sa inyong pagkakalawa. Amen ba? Amen. Okay. So let us revisit the life of King David, who the Bible calls as the man after God's own heart. If you have your Bibles with you,
chapter 13, verse 22, he raised up David as their king and testified about him. I have found David, the son of Jesse, a man loyal to me, who will carry out all my will. Just after verse 22, it is God who is speaking in that dialogue, although Peter is the one quoting that passage, but as per that text, God says he raised up David as their king and testified about him, saying, I have found David, the son of Jesse, a man loyal to me who will carry out all my will. Let us pray. As we come to your throne of grace, O Lord, this morning, we commit to you this gathering. Be with us. Allow your Holy Spirit to speak to us and permit our hearts and our minds to be sensitive enough to your instruction. Give us the courage, the realities that we're about to face this morning, and give us, Lord, the wisdom to respond accordingly, and provide with us, Lord, the strength so that we can be able to obey what you want us to follow and to do. Speak to us, God, through the voice of the Holy Spirit, and allow each of us to be taught by your instructions and by your words. Father, we even invite your presence to be with us, be our real and most honorable speaker and guest in this gathering. Father, we commit to you this session. Permit everyone to receive the blessings that you intended for us to receive. Bless this gathering indeed with your grace and even with your presence and compassion. And Father, as I share your word, please upon me. I am just in school. Be thou alone, Lord, O God, so that you may possess all the credits. No man shall claim any glory, even a little portion of it, but in all belongs to you alone, O God. Father, this we offer as a prayer, humility, thanksgiving, and even good faith. In Jesus' name, amen. Amen. Ang sabi ng Gawa, chapter 13, verse 22, daw ay ni-raise up ng Diyos, ginawa siya. Bakit siya pinili ng Diyos upang gawin hari? Sapagkat, sabi ng Diyos, na niya si David, na anak ni Jesse, bilang isang taong tapat sa kanya at tiyak na isa sa katuparan ng kanyang kalooban. Okay? Ang dahilan ng Diyos, bakit niya pinili si David? Sapagkat, ano daw ang dahilan? David daw ay tapat, isa sa katuparan ng kanyang kalooban. Okay? Bakit tabi yung natabi? Galaw-galaw? Galaw-galaw. Baka pumanaw? Baka pumanaw. Okay, yung kabila. Galaw-galaw? Baka pumanaw? Okay. Hindi mo, nakakatawa kung hindi na gumagalaw. Kaya pag yung katabi yung hindi na gumagalaw, pakigalabit, okay? Pakigalabit. Yan ang pangalawang request ko sa inyo. Kapag nakita ang katabi, pag-itlip, wow, nag-bless siya kasi nakakaroon siya ng peace. Okay? There will be no moment of peace. This is a moment of study with God's Word. Amen? Amen. Okay. Ang sabi doon, si David daw ay pangwalo sa mga anak ni Jesse. According to 1 Samuel chapter 16, chapter 12, and chapter 17, verse 42, ang description kay David ay daw red-haired, pula ang kanyang buhok, and with beautiful eyes, and a fair face. So, Guillaume, di ba? Cute. Yun ang kanyang itsura. Now, let's look at his background. What about his God experience? Siguro naman lahat tayo, familiar tayo na si David ay nagsimula bilang isang shepherd. Isa siyang pastol. Anong klaseng pastol? Sa 1 Samuel chapter 17, verses 30. Take note of that, and if you have the Bibles with you at home or maybe after this session, you can consult your scripture and then check on these passages that I am sharing with you. His first encounters with the wild beasts of the field. Imagine, hindi siya basta shepherd, protective shepherd. Kanyang sinusugod ang mga leon, ang mga oso, ang nakaw o kumuha ng mga
an anointed musician. Hindi lang siya shepherd. Alam niyo ba, si Saul ay nagkakaroon ng kanyang mga episodes kung saan siya ay tila nasasapihan. Ang tanging lunas lang ay ang tumugtog si Haring David para sa kanya, ang spirito sumasabi sa kanya ay umaalis. Ganon ang anointed ni Haring David musician. And his favorite instrument is lyre. Okay, ang picture ng lyre na yan, ang lyre para ng lyre yan. Hindi yung pinupukpok sa drum and lyre. Okay? Ang lyre, ang original na itsura ng lyre, it's like a guitar. Okay? Na stupid daw, ito yung kanyang favorite musical instrument. Okay? David that whenever the harmful spirit from God was upon Saul, David took the lyre and played it with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the harmful spirit departed from him. Now, ano ba yung mga musicians kapag ka-anointed? Talagang nakakakalma ng pakiramdam. Tama ba? Tama ba? Pero kapag yung tao walang anointing, yung mga dito sa Panginoon ng mga musicians or yung mga ministers, pero pag walang anointing kahit anong gawin, talagang hard sell, pero hindi mo maramdaman yung presensya ng Panginoon. But David is an anointed musician of the Lord to the point that evil spirits depart whenever he begins to play the lyre. Another. Si David is a giant slayer. Nakinandan niyo ba ang yung background ni David? Una, yung job experience niya, PSA, protective shepherd. Pangalawa, he's a anointed musician. And this time, he's a giant slayer. David is a giant slayer. Alam niyo ba kung bakit galit na galit si Saul? David? Alam niyo kung bakit? Kaya, bago pasal sa iyo tanong ngayon. Kay Goliath during that time. Alam na ninyo na nagalit si Saul kay David noong mapakay niya si Goliath. Are you aware of that? Okay. Now, after this camp, it is my heart's prayer that each of you may have the desire to read the scriptures. Okay? Sino may Bible dito? Natisabi ko lang dito ngayon ha? Sino may personal copy ng Bible? Meron? Okay. Sino yung mga wala? Sino yung mga nahihiya na aminin may Bible pero ayaw na aminin may Bible? Ito. It is my heart's prayer that everyone should have a copy of the scripture. Okay? Because the scripture is God's love story and it is His love letter for us. Okay? So let us have the desire to read the Bible. Amen. Amen. So that magkaroon po tayo ng malawak na kaalaman tungkol sa Biblia. So, that's number one. Pangalawa, if you have questions about the Bible, don't be afraid to approach yung mga elders natin, yung mga coordinators, yung mga salita ng Diyos, and consult with them kung ano yung tila nais mo magbigyan linaw kapag nagbabasa kayo ng Biblia. Can you hear that? Amen. Okay. So, si Saul, galit na galit kay David when he was able to kill Goliath. Because, as a matter of fact, si Saul was supposed to be a person who can kill Goliath. Do you know that? Bago si David, akala natin, ang higante lang during that period si Goliath. Pero alam niyo bang higante lang si Saul? Alam niyo bang higante rin siya? Okay. Hindi ko, it's not part of this message, pero gusto ko lang kayo bigyan ng trivia para maglaw sa isip ko. If Goliath is the giant of the Philistines, Saul is the giant of the Israelites. Kung babasahin ninyo yung passage sa 1 Samuel, paano napili si Saul bilang hari,
Remember, nangyari sa kasaysayan ng Israel, ang mga Israelita nag-demand na magkaroon sila ng sariling hari. Okay? Nung sila nag-demand na magkaroon ng sariling hari, nais nila na ang hari na ito, maging pinuno nila kagaya ng ibang mga bansa. In 1 Samuel chapter 9, okay? Verse 1 and 2. You can write this down. 1 Samuel chapter 9, verse 1 and 2. There was a Benjaminite, a man of standing, whose name was Kish, son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bekorah, the son of Aphiah of Benjamin. He had a son, Saul, an impressive young man, without equal among the Israelites, and taller than any of the others. Sino Tagalog Bible dyan? Kaya, bitin ko verse 2. He had a son named Saul, who happens to become the future first king of Israel, an impressive young man, without equal among the Israelites, a head taller than any of the others. If there is someone qualified to kill Goliath, it's Saul himself. So when Goliath goes out to the field and challenges the Israelites to appoint someone who will fight against him, is actually challenging the king. Because of all the Israelites during this period, Saul is the tallest man among them, who is qualified to challenge or to accept the challenge of Goliath. Pero hindi. Sino lumaban kay Goliath? Isang maliit na 17 anyos na pastol na mamamatay mo yun lang naman at mamamatay oso. Okay? He's a giant slayer. What else? By the way, question. Anong nakapatay kay Goliath? Yung batong tumama sa kanya? Nasa yung Bible, hindi yun nakapatay kay Goliath. Nahilo lang si Goliath. Read what I wrote there. Okay? When Goliath was shot at his forehead, he fell senseless. Kumbaga sa boxing, knockdown. Knockout. And because of that, he's basically defenseless. So what did David do? He took Goliath's sword. Kinuha ni David ang mismo espada ni Goliath. Mismo ang ginamit ni David upang pugutan ng ulo si Goliath. Kaya ang nakapatay kay Goliath ay sarili niyang taba. Hinigo lang ng bato na umama sa kanyang noo. You can read that in 1 Samuel chapter, can you read that? 17. Okay? Ano ka? Ang job history ni David, ang fugitive, isa rin siyang tumatakas sa kinahukulan. Specifically, he is running away from King Saul. Tinatakasan niya si Saul kasi nga si Hari Saul, natakot siya sa banta o sa threat that in the event that David becomes more popular, sa halip na yung anak niya ang maging susunod na hari, si David ang maging hari. Saul was aware of the obvious fact that David could usurp the throne from himself. Kaya galit na galit si Saul yan, hinahantik niya si David. And of course, David became a fugitive. But ang napakaganda po kaya David, sinabi niya itong salitang ko, the Lord forbid that I should put my hand on my head. Although, nagkaroon siya ng ilang chances, Saul, okay? Pero hindi pinagsamantala ni David yung opportunity nila na makaganti kay Hari Saul. Ang sabi niya, sino ako upang salingin ang tinawag o pinili ng Diyos? Kaya na lang, inuusik ang awin mo, pero hindi mo pa rin siya gagawin sa pagkakala mo ng Diyos sa kanya. Can you do that? Iba nga sa atin masikal lang konti sa Facebook.
Facebook, gagawin na. Diba? Hahanap na ng paraan para makakita. Sino dito nakaranas ng cyberbullying? Sino dito walang Facebook account? Oh, praise the Lord. Sa dalawa walang Facebook account hanggang ngayon. So, that means everybody else has a Facebook account. Minsan, when you want to express your feelings, anong ginagawa natin? Facebook, nag-post, di ba? Nag-post. Yung iba, passive effect pa, gumagawa ng separate account role. Di ba? Para lang makapag-express ng kanyang pakiramdam na hindi kailangan i-disclose ang kanyang tunay na identity. But you know, David, when he was attacked by his own enemy, what he did was, instead of retaliating, instead of doing vengeance, what he did was, he acknowledged the calling of that person, and because of that, he felt the inability and the being unworthy of fighting back because that person who persecutes him is God's anointed. Okay, what else? Let's talk about David being a warrior. Bayo kita ni David, no? Siya isang nagdirigma. Lumawak ang kaharian ng Israel hanggang sa ito'y nakarating sa Euphrates, sa river of Egypt, and from Gaza on the west to Tapsatus on the east. Okay? Napakalaki yung naging kaharian ng Israel during that period. And actually, when David died, he left the kingdom, not as a kingdom, but as an empire. Why? Because during nanakot din siya ng ibang mga bansa. Okay? Eventually making these nations subject to him, making himself not just a king, but actually an emperor. Okay? Now, his experience as king. Alam niyo bang 3 beses inamoy si King David bilang hari? Una siyang inamoy bilang hari o inamoy siya ni Samuel. When Samuel anointed him as king, hindi siya nag-assume ng kingship. He was just anointed as king. His second anointing as king was when he was installed as king over Judah. You can find that in 2 Samuel chapter 2 verse 14. Doon, inamoy siya as king over Judah. When he was anointed as king over all Israel, it happened in 2 Samuel chapter 5 verse 15. Okay? So King David received 3 anointings. But this is what's wonderful. Guys, David was given an appointment. But he did not immediately assume the appointment. Waited for the proper time. Sabi mo, may appointment ng Diyos sa'yo. May appointment ng Diyos sa'yo. Pero tungkulin mo, alamin kung kailan ang effectivity mo. Sino dito? Mali natin, ang appointment ng Lord sa kanya maging presidente ng Pilipinas. Sino dito? Ang mga appointment ng Diyos sa kanya maging isang CEO ng isang kanya. Sino dito? Ang appointment pala niya sa Panginoon ay maging faithful, plain housewife. May isang brother, sabi niya, Kuya Dave, ayaw ko magpastor. Sabi hindi po ako masaya. Sabi ko sa kanya, di ba tinawag ka bilang pastor, naniniwala ka naman doon? Opo, tinawag po akong pastor, pero dito ako may appointment ng Diyos niya. Pag medyo nakapit na, dalaw-dalaw, baka pumanaw. Kapit
plano ng Diyos sa atin. Ang diablo, alam niya may plano ng Diyos sa atin. Alam ng diablo na may plano ng Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, alam ng diablo, may plano ng Diyos sa iyo. Tingin mo pwede. Tingin mo pwede. Tingin mo pwede. At alam ng diablo na plano yun ng Diyos sa iyo ay upang lalong ipahiya si Satanas. Do you know that? Sa bawat pagkumpay mo sa buhay, nakapilit mo ang Diyos, lalo napapahiya ang demonyo. Alam mo ba yun? Sa bawat pagkukumpay kung saan ikaw ay nakapag-endure in every travail, in every trial that you face, you're able to overcome and endure, you put Satan. And of course, Satan doesn't want that to happen. Kaya ang ginagawa ng demonyo, sinisira upang hindi si Satanas ang papahiya, kundi ang Diyos. It's Satan's way of reversing the intention that will shame Satan into putting God into shame. Kaya nga, ang Diyos naman, He will do everything to put you back on track, to put you back onto His purpose. Tingin ka sa katabi mo, sa ayaw hindi, sabi mo sa Kanya. Sa ayaw hindi, kaya ka narito sa pagkakais ng Diyos, manatinig ka sa Kanyang kalooban upang ang Diyos ay lalo pang parangalan at ang diablo ay lalo mamilan sa kahihiyan. At natin palapakan ng Diyos para ito. That's one of the reasons why we're here, guys. Because God wants to put you back on track. God wants to tell you and remind you how much He loves you. God wants to remind you how much He cares for you. God wants to remind you that He has a plan for you, a plan to prosper you and not to harm you, a plan to give you a future. In the book of Jeremiah chapter 29 verse 11. May plano ang Diyos sa inyo. Ang plano niya sa inyo, hindi upang wasangin o sirahin kayo. Ang plano niya, ibigyan kayo ng magandang pag-asa at na pag-asa. Kagaya ni Hana David, you have to determine the plan of God. Kaya lang, may timing ng Diyos. He waited for God's timing until He became fully the king over all Israel. And it took Him how many years before that happened? So guys, sabi mo sa katabi mo, be patient. Be patient. Wait for God's timing. Wait for God's timing. Huwag nagmamadali. Huwag nagmamadali. Maraming kabataan apurado. Alam niyo ba yun? Maraming kabataan apurado. Gusto agad maging nanay. Gusto agad maging tatay. Diba? Maraming kabataan apurado. Nagiging impatient. Nagiging walang tiyaga. Palibhasa kasi we're now living in an era kung saan lahat ay instant coffee, instant noodles, pag kumain sa fast food, di ba? Halos lahat minamadali. Kaya tuloy pati ang buhay, minamadali. May mga kabataan, hindi na nila mahintay yung appointed time ng Diyos para sa kanyang pagpanaw. Inuunahan dahil sa kakain mo, naglalaslas, inuunti-unti ang kanilang buhay, kung paano makaramdam ng pagpapahayag ng kanilang kalungkutan. You know, ladies and gentlemen, anything that will not glorify the Lord, of course, is not the Lord. Ano mang ibinibigay sa Diyos ay hindi mula sa Diyos. But anything that glorifies God is, of course, from the Lord. Tingin ko pwede. Tingin ko pwede. Tingnan niyo nakalagay dyan sa screen. Si David, ilang beses siya naamoy bilang hari? 3 beses. Nung una siya kinanoy bilang hari, umupo agad siya sa trono, pero alam niya ang panawagan ng Diyos sa kanya. Sabi mo sa sarili mo, I know God's calling in my life. It may not become real now, but it will surely be in His perfect time. Next. Okay, na-screen. Pero, alam niyo ba, nagdumating din sa punto ng buhay ni David na nahulog din siya sa mga pagkakamali. He fell. Naging siyang adulterer and murderer.
he became an adulterer and a murderer. In 2 Samuel chapter 11, verses 2 to 27, yung kwento ni Bathsheba. Have you heard of that name? Isang araw, ang sabi doon, sa 2 Samuel chapter 11, okay? Isang araw, habang nagtitigmaan daw ang kanyang mga kawal, si Haring David ay nandoon sa palasyo at naglalakad doon sa bubungan. Of course, yung bubungan ng kahyan, hindi kagaya ng bubungan ng mabahay natin dito na triangular shape. Okay, yung kanila, flat buka. He was walking along and then he saw someone bathing. Nakita niya si Bathsheba na naliligo. At ang ginawa ni Haring David, guess what? Anong ginawa ni Haring David? Pinatawag si Bathsheba. And, alam niyo na ka nangyari doon. Question, tama ba ang ginawa ni David? Tama ba ginawa niya? Natural hindi. Bakit? Si David bilang hari, marami siyang asawa. Right? Naindiya ba kayo kung sino si Michal? Hindi yung katabi mo ha? Si Michal. Sino ka? Si Abigail. Abigail pala ito. Ang pangalan ng kanyang isa sa naging asawa si Abigail. Okay? But basically, if David just needs sex, he has many wives. But because selfishness got into his heart, what he did was, he took somebody else's wife. Bathsheba was married to Uriah. Okay? And what happened was, nagkaroon ng bunga yung pagpataksil ni David. At dahil sa magiging malaking katanungan sa mga tao, yung pagkakaroon ni Bathsheba ng sanggol sa sinapupunan samantalang ang asawa si Uriah ay nasa battlefield, magiging malaking tanong yun. So, di ba ni David? Pinatawag si Uriah, binigyan ng bakasyon. Kaya lang si Uriah, faithful to his duty, sabi niya, how can I sleep with my wife when my comrades are in battle fighting for Israel? Kaya si Uriah, kung pumunta ulit bumalik doon sa battlefield, patay ka bala ka. Buntis. Si Bathsheba, paano makapalabas na anak ni Uriah yung sanggol na yun? So, ang ginawa na lang ni David, pinapatay niya si Uriah. Paano? Ang sabi ni David, nagpadala ng sulat, pasukurin niyo ang mga kawal, ilagay niyo. And of course, what happens kung sino nga nasa frontline? Ano nangyayari kung nasa frontline? Survive siya. Kung meron man, nakakaliit, very slim chance. And David was wise in kind of, and to cover up David's sin, he took Bathsheba to be his wife. Pero hindi nagawa ang Diyos doon. Nagkaroon ng rape and another murder sa loob ng pamilya. Si David, ang isa sa kanyang anak, ni-rape ang kapatid. Yung kuya ng kapatid na ni-rape, si Absalom, galit nagtakda siya ng rebellion laban kay David. Nagkaroon ng kudeta. That's what happened. Okay? David was a successful king and at the same time, a frail man. Kagaya din natin siya. Just like you and me. Kagaya natin si Haring David. Okay? Meron tayong kalakasan, meron din. Pero ito nakakatuwa dito. In despite of the weaknesses of is always ready and available. David, he grew up a shepherd. He had faith in God.
He was He fought God's battle. Parang kayo lang nalinaw ang mata. Next, he ruled as king. He fell. Nahulog siya sa kasalanan, pero dahil isang taong may pananampalataya sa Diyos, mabilis niya kinaamin ang kanyang mali. Mabilis niya nare-realize na yung ginatawa. Thou art the man. Ikaw ang lalaking tinutukoy ko. And what David did, immediately he knelt down. He repented. Ang isang tao may pananampalataya sa Diyos, confront conviction of your shortcoming, you will never justify your action, but immediately you will repent and seek God's forgiveness. He suffered the consequences of his sin. He endured knowing was faith in his word. But just as a man was faith in God, he never complained to God. Sino din ang maniniwala dun sa anong puno ng buhay? Sino tinanim siya kakaninin? Si David, nagkasala siya, nagkaroon ng consequences sa kanyang mga pagkakasala. Pero take note, guys, hindi siya galing sa Diyos. Alam niya, may mga consequences sa kanyang mga aksyon. Madalas sa mga kabataan, kapag kumakalpak ang ilan sa mga diskarte, pati Diyos, inaaway natin samantalang sarili na natin ang kagagawan. But with David, he knows that what's happening with his family is a consequence of what he did. He never complained. Still, his faith remained. Okay? Statement na yan. Si David ay isang tao na kagaya ng itong pinahintulutan ng malaking sa kanyang buhay, ang Diyos ang naging bahala sa kanyang destiny. Sabi mo ito, if God is in my life, He will take care of my destiny. Yung second statement, when David went into God's affairs, God secured his throne. Naalala niyo, ang Sikulaya, nagkakatumal doon ng Lahamon, ang sabi ni David, sino ang lalaking yan na lumalapastakan sa Diyos ng Israel? Dito ang kanyang laban. Walang nagtas. Sabi niya, sige! Laban niya. David fought to bring back the glory and honor of Yahweh. Hindi siya tumayag na lain-laitin lang ng isang higanteng hintil ang Diyos ng Israel. Hindi siya kaya siya mismo pumasok ng ialam upang luwalhatiin ang Panginoon. Anong naging ganti ng Diyos sa kanya? God secured His throne. The throne of David was so secure that he became the Lord of the Messiah. In Mark 1 verse 1, Jesus Christ, the Son of David. SYM. Tama? Tama? Ang SYM. Tanda niyo kung sasabihin pwede. Noong oras ay sinuko niyo ang buhay niyo sa Panginoon, binigyan niyo ang Diyos ng pagkakataong i-secure
isinuko nyo ang buhay nyo sa Panginoon, kung yung iba dito hindi kita sinusuko ang kanyang buhay sa Panginoon, hinahamon kita na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Pinipigyan ko sa inyo, God will secure your destiny. As I said a while ago, may plano ang Diyos sa iyo. In-appoint ka ng Diyos sa isang particular na appointment. Natural, hindi pa ngayon ang effectivity nun. You need to undergo the process. You need to grow, you need to mature, you need to learn a lot. But definitely, God has a plan and wants that plan to become real in your life. But first, let God in. No. But first, let God in. Sabihin mo, I will let God in. I will let God in. So that He will secure my destiny. Hey, pwede. Sinuko pa ng buhay mo sa Panginoon. So what's next? So what's next? Begin to enter into God's affairs. Pumasok ka sa affairs ng Panginoon. Learn. Go into the process. Seek an opportunity to sa Panginoon. Sino dito ang part ng ministry? Sino dito ang may ministry na kinabibilangan? I challenge everyone sa may taas ng kamay to give you a very strong and foundational and complete destiny and purpose. Get into God's affairs. Serve the Lord in the ministry, and He will take care of your own needs and even of your family. Nasa 1 Samuel chapter 17 ko, guys. Ito. Nung narinig ni Haring David, hindi pa siya Haring David, nung narinig niya yung Goliath, narinig niya ang reward. Kasi nagbitaw si Haring Samuel. Sabi niya, ang sino mo makakatalo sa higating niya, free in paying tax, mapapangasawa ang aking anak na babae at ang kanyang bukang pan na magkakaroon ng special treatment mula sa guys, listen to me. Thinking with him. If you get into God's affairs, number one, He will bless you. Tax exempt. Pangalawa, you will marry the child of the king. Ibig sabihin, you will become related to the king. Magiging kang manunggang ng hari. To effect, ang prinsipyo doon, you will become or directly in relation to God. Pag ikay nagsuko ng buhay mo sa Panginoon at wala ng tawag sa iyo ay anak ng Diyos. Pangatlo, sabi doon, his family will be given special treatment for the kingdom. Sabihin, maging ang pamilya mo madadamay sa pagpapala at ikaw lang ang magkakaila. Nais mo magpapala mo? Nais mo mapagpala ang pamilya? Acts chapter 13 verse 36. For David, I want you to read that. 1, 2, 3. For David, after serving his own generation, not in the next generation, David served the earlier his generation, okay? God's plan. Mga SYM, ang opportunity na ibibigay ng Lord sa iyo, hindi para sa susunod na generasyon. Ang plano ng Diyos sa iyo, hindi para sa mga unang generasyon sa iyo. Ang plano ng Diyos sa iyo, generasyon mo, ipaglaban mo sa generasyon mo upang malulhati mo ang Diyos. So that God's historical, in God's heavenly history, sa kasaysayan ng langit, nakasulat ang pangalan mo doon na ikaw ay isa sa kanyang mga anak na ipinaglingkod
Do you want God to take over all your affairs in life? Nais ninyo na ang Diyos mag-take over sa lahat ng mga nangyayari sa buhay nyo? The challenge is very simple. Let God in so that you can get into His affairs so that He can get in and secure your destiny. Amen? I want every head stop. Kayo po, bawal mata ng kapikit. Can you go to the decisions, please? Can you play that song? Every head stop, please. Huwag tumingin sa kanong trana. Hindi ko na kailangan tumapit dyan ng galaw-galaw baka pumanaw. I want every head stop, every eyes closed. Heads down, eyes closed. Simple lang ang tanong. Nais mo ba ng Diyos sa lahat ng affairs ng iyong buhay? Lumaki ba sa iyong buhay na sa halip na piliin ninyo na ilaga ang inyong tiwala sa Panginoon dahil sa inis, sa sitwasyon sa buhay, inis sa kaibigan, magulang, you tend not to submit, but instead almost destroy your own life. Now's the time, guys, to talk to the Lord. I want you to pray your own prayer. Talk to Jesus. Sabi mo sa Kanya, Panginoon, I want to serve my life in my generation for your purpose. Yes. I see people praying. I see people praying. Praise God. The Lord is so merciful. The Lord loves us. He wants us to be blessed. Let's just let the guitar play. Just let the guitar play, please. Tingin mo na kay Kuya Dave. Sino yung mga anak sa labas? Meron ba? Meron? Meron? Sino yung mga anak sa labas? Ako lang ba? Alam niyo ba kung gano'ng kahirap lumipas ang araw para sa anak sa labas? Yung rejection ng mga tao. Alam niyo ba yun? Hindi kasi kita sa labas eh. Dalawa lang kami. Hindi niyo maramdaman. Yung bigat na lumilipas sa buhay namin. Hindi lang kami dami, pati nanay namin. Kasi sabi ng mga tao, nanay niya kapit. Nanay niya disgrasya. You know the kind of pain that I endured in my childhood? Naranasan ba yun?
Science and Technology. I am a UST scholar. Bukod sa akin, may kilala kayong UST scholar? Alam niyo ba opportunity na meron sa isang UST scholar? Tuition, monthly allowance, every semester na book allowance, every semester na uniform allowance. Wala kayong magagawin ng aral lang. Pero, hindi ako nakatapos. Maniniwala ba kayo na hindi ako graduate? Maniniwala ba kayo? Hindi ko graduate. Hanggang ngayon nag-aaral pa ako nagtatapos ng aking bachelor's degree. Pero by God's grace, maniwala ko sa sasabihin ko, pwede niyo may background check after this. Hindi ko pa nakukuha ang aking bachelor's degree. Pero allowed ako kumuha ng mga units sa masteral. I'm taking up advanced units sa graduate studies. Marami nagtatanong, paano nangyari yun? Sabi ko, nag-graduate sa Czech. Kaya nagkapakot sa school. Hindi ko problema yun. Problema nila yun. Ano ko ba? Alam mo ba kung nagkaroon ko ngayon? Kasi inyo kilala ko din sa Pastor A. Pero alisin nyo na yung EER. Alisin nyo kami Pastor. Kuya na lang. Kuya na yun lang. Alam niyo ba? Nakakami ko na tawag sa buhay ko. Dahil sa galing ko sa mundo, sinisira ko sa sarili ko buhay. Kahit pa rin ko. Kaya hindi ako grabe eh. Pero April 18, 1999 was God's appointed time to turn around my destiny. From a person na patapon ng buhay, pasira ng buhay, kung hindi na era yung April 18, 1999, wala ako sa harapan ngayon. Paul. Kung nakakawas ko, parang Italia ang aking natutunan. Pero gusto ko natin sa inyo, ang Diyos may tawag, magtiwala. Ang Diyos na tinatang pagpapalat, umasa ka lang. Kasi kung naman ka man ang mundo at ang mga tao sa paligid mo, ang Diyos, mahal ka, maniwala ka man o hindi. Pero, iyak din. Mahal ka ng Diyos, higit sa akala. Sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, hindi ka niya pinagdadamutan na kung ka lang tumingin base sa paraan ng kanyang mga pakita. Not as the world tells you, but as the Bible tells you. Tumingin ka. All eyes closed.
Follow me in this simple prayer. Sabihin niyo, Panginoon, salamat. Inahal ninyo. Sinuro ninyo ang inyong anak upang mamatay sa krus para sa akin. Inaamin ko, dumating sa mundo ang aking buhay. Hindi ko tinanggap ang katotohanan na napakadakila na ipamahal sa akin. Ako'y isang kasama. Inaamin ko ito. Hindi ko itatanggi. Kahit anong aking gawin, hindi ko itabago ang katotohanan na ako'y isang kasalanan. Inilalapit ko ang aking sarili sa inyong kahabagan. Patawarin ninyo ako. Hugasan ko yung banal na dugo. Linisin mula sa lahat ng aking
sapagkat kayo, presensya ng Ama para sa akin. Upang ako'y bantayan, samahan, ingatan, anuin, pagpalain. Sinusuko ko rin sa inyo ang aking pangarap. Itama ninyo ang aking pananaw. Bigyan ninyo ako ng gabay. Samahan ninyo ako upang maging ang pamilya ko ay makaranas din ng pagpapala na aking mararanasan mula po sa inyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa pagkakako ay ninais nyo ay mapapila sa inyong gawain, tawagin, anak ninyo. Salamat po. Salamat po. I'll just pray, Lord, bless the SYM. Bless them. Bless them, Lord. Kayo nakababapiligin kanino pa man ang plano ninyo para sa bawat isa sa kanila. Ang iba, they have received a clear vision from you, and others are still waiting for your revelation. But still, Lord, let your mercy continue to flow into their lives. Let your grace continue to abound into their lives. Continue to let your love overflow in their lives, Lord God. Bless them exceedingly and abundantly, more than they can ever ask or imagine. Seal them with your blood of Jesus, and let no works and lusts of the enemy ever prevail against them. Bless them, secure them, take strong hold and protection of them. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat po, Diyos. Bless you, Father. We bless you. In Jesus' name. Amen. God bless us all. Napakasarap talaga na ayan, so God is good all the time. Actually, pumasok kanina na sinabi ni Brother Nick kasi malipit sa school. It's not actually the shoes. Graduation, college graduation day, hindi na ako yung March kasi wala akong pera, nagkataon. So, yun yung so, nakakalungkot yung part na yung but then, ang pinakamasaya doon, hindi na lang yung Lord na hindi ako makapag-March. So, may talagang kung namin ko sa point na may in-expect ka, doon talaga yung trial. So, nakakarinig talaga ako kay brother. Ngayon, yung biyaya